Jackson, lahat ng mga guest namin dito Yes, ay sumasalang sa aming mga pagsubok. Tatalakayin natin ang mga naglalagablab, love na love problems na usapin sa mga panahong ito. Kaya eto ang ating news correspondent, Emma, pasok. Lagablab issue number 1. Chris Aquino, sinabing muli siyang nakipag-break sa kanyang boyfriend na si Mark Leveste. Sa usaping on again, off again, ano ang payo mo, Papa Jackson? Natutuwa kay Miss Emma, ang galing. Newscaster talaga yan. Ano, on again, off again, ano ba talagang gagawin natin dyan sa mga ganyang klaseng relasyon? Maybe, is it an indication if you're on again, off again, that the relationship is not meant to be? So, sa mga magkakarelasyon dyan, na ginawa nyo na lahat para maghiwalay, hindi nyo naman na naging successful. Tumigil lang kayo sa paghihiwalay, oh. Parang life's too short, hindi ba? Magbalikan din lang kayo, di ba? Or ganun pala. Akala ko life's too short. Tigilan na yan, maghanap na ng iba. If you have tried to separate and yet you are not successful, just stay together. Diba? Oo, just stay. Or just... Kasi sila nagbalikan sila, di ba? Kasi ibig sabihin kaya ka nagbalikan because you have always left the door open, eh. Uy, kasi di ba nakipag-iwalay ka? Parang gusto ko kumanta tuloy. Di ba kapag nag-iwalay? Parang nakipag-iwalay ka, di ba you close the door, eh? Oo. Di ba? Tama. That's the general term of kaya ka nakikipag-iwalay, eh. Nag-break sila ng jowa nila, tapos best friend sila. Ang pa-plastic ng mga yan. Hindi nangyayari. Hindi totoo yun, ano? Hindi kayo makamove on, mag-iwalay kayo ng buhay. Dapat erase. Best friend ko, ex ko, tigilan niyo ako. Diba? Dapat erase everything. Tama ba, Papa Jackson? Para mas madali. The mere fact that you have opened a little bit of that door, ibig sabihin, hindi ka talaga nakipaghiwalay. Tama. Burahin na yung number niyan. Tanggalin na sa phone book. I-unfriend na yan. Unfollow. Everything. Next issue. Emma, pasok! Lagablab issue number 2. Pinag-uusapan ngayon, Kim Chiu hindi na raw pinupost ang boyfriend niyang si Sian Lim sa kanyang Instagram. Kung kaya't kwene-question sila ng mga netizens kung sila pa ba talaga. Sa usaping pag-flex ng mga jowa sa social media, ano ang payo mo, Papa Jackson? Ako, I've always hated flex culture. Flex culture. Hindi lang sa jowa, kayamanan, kotse, relos na mamahalin. Ito yung kultura na it all boils down. Sociology muna tayo, to our need, tayo mga Pinoy, to be validated by people online. Tama. Imagine mo, madalas ang source of depression ng mga tao sa atin, walang nag-like sa picture. Di ba? Tama, di ba? We try to find validation sa pag-like. Sa pagla-like. Alam mo, yan ang pangit na nagawa sa atin, Miss Pia, ng social media. Nawala yung contemplation process. Nung unang panahon, pag napagalitan ka ng nanay mo, you go to a corner, you reflect on the things that you would have done better. Ngayon hindi, you post. And then you wait for the bandwagon na kakampihan ka ng mga tao. Tama ka dun. Diba? At pag may isang try to rain on your parade, magagalit ka. Oo. But we hate that, no? So, bawal sa atin gumawa ng opposing opinion. But sa case naman nila Sian Lim, tatawagan ko na lang si Sian kasi magkakilala naman kami. Tanong ko na lang. Pero wala. Nakaka-hurt ba para sa isang boyfriend na hindi or girlfriend, hindi, si Papa Jackson, ikaw ba ma-hurt ka kung hindi ka kasama sa Instagram feed? Siguro kung halimbawa, to a point na kayo mag-flex ng ibang guy friends mo tapos ako wala. Okay. To that point. Pero yung gusto mo lang na yung Instagram mo sa'yo naman yun, pangalan mo naman eh. Oo, bakit kailangang bida ako dun? Tama. Di ba? Ano bang kahulugan ng pag-flex? Ng isang bagay, Papa Jackson? Hindi ko alam. Whether it be car or watch. Yabang lang talaga yung flex period. Ano bang problema sa mga taong who lives by the flexing of things? Alam mo kasi ganito yan. Yung mga tao nag-flex online, I have nothing against them. If you want to flex, okay yan. It's just that sometimes they get offended by people's reaction when they flex. Hindi ka na offend. The mere fact that you have publicly showed everything na meron ka, dapat ready ka sasabihin ng ibang tao. Tama. Di ba? Pero
Because this is a forum after all. Yes. In my experience, yung mga mag-jowang flex na masaya online, karamihan dyan, hindi masaya sa toong buhay. Sabi nga nila. Why would you find validation online kung masaya kayo? Ay, hindi ba, parang, nagmamahalan kami, we just wanna share. Okay yung gano'n. Meron naman talagang totoo. Our love and our joy to Meron others. naman talagang genuinely happy. Oo. Oo, meron naman talaga. Maraming ganyan, di ba? May kaibigan ako, ang yaman sa Facebook eh. Pero sa totoo, Alam mo daming na. utang. Di ba? Madaan lang sa mamahaling hotel, nag-check-in eh. Ba, yung UV Express na traffic, nadaan sa mamahaling hotel, check-in niya yun. Right now at Keme, na-traffic ka lang doon. Ay, nako, Flex culture. nakakatawa. Toxic yan eh. Toxic, Yes, no? ang flex Kasi, culture. ano rin yan, source of depression for a lot of people, di ba? Kasi kapag, syempre, nagsuscroll ka sa social media, nagiging, cause for inggit. Inggitero pa naman tayo. Oo, makikita mo, wow, ang ganda ng bakasyon. Pero Bakit iba yung ako Miss walang Pia, ganun? iba yung you're just trying to post online yung mga... Happiness ka Iba lang. yun, you iba just yun. wanna share Oo, it. iba yung talaga nag-flex ka. Oo, iba yung flex. I don't know where's the thin line, pero magkaiba siya. Well, pasalamatan po natin ang ating newscaster, Miss Emma. Galing. Thank you very much. May future ka. Maraming salamat po, Papa Jackson. Masyado ka naman pong patama. Medyo preno-preno rin naman po minsan. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!